Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRU channel for Showbiz Update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na nga pong iba, ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid po sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. And para nga po sa gabing ito ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay patungkol dito sa latest chika na nasagap natin tungkol po kay Mama Chet na mauunang umuwi ng Pinas and ang Kim Pao daw po ay magpapaiwan. Gaano kaya to katotoo? So alamin natin yan mga ka-KP. Pero syempre bago po lahat, sa mga di pa nakaka-subscribe sa ating channel, kung kayo po ay isa rin sa mga Kim Pao fans at kabilang sa Kim Pao Landia na nag-aantay at nag-aabang po ng mga ayuda, ganaps, events, sila Kim and Paolo, i-click nyo na yung subscribe button po natin at notification bell para kayo maging updated at ma-notify tuwing may bago akong chika at balita. Sapagkat basta mga balita na may kinalaman kina Kim and Paolo, sagot na po natin yan. Samantala, narito naman ang ilang mga comments na napili po nating basahin tonight guys bilang pasasalamat sa ating mga taga-subaybay na nakatutok parati sa atin pong mga daily updates. So, ang first commenter nga natin para po sa gabing ito para mabigyan din po ng tinig ang comment at opinion ng mga tagahanga nila Kim and Paolo. Ang first commenter natin po ay si Miss Gertrude de Mesa. Sabi niya, hindi naman totoong Kim Pao fan iyang si Norma Dayag. Mayroon bang fan na sinisiraan ng idol niya? Fake news peddler iyan. Ikinakalat niya sa buong social media platforms na buntis si Kim at secret GF ni Paulo Seren Escano. Sinabihan ko nga iyan na may pambayad ba siya ng abogado kapag idinimanda siya sa pagpapakalat niya. Kaya ko nga natandaan ang pangalan niya, pati na yung si Estelita lalo. At marami pang iba. Galit ako sa mga tao na naninira kay Kim at Pao. At ako ang isa sa tagapagtanggol nila. Fan ako ni Kim mula pa noong PBB days niya. At naging Kimerald nga ako. Pero hindi naging Kim C. At ngayon ay Kim Pao na. Gumagastos ako para sa mabubuting tao na tulad nila. Bumili nga ako ng 5 diamond tickets sa Anaheim to support Kim Pao. Nagpadala pa ako ng pera sa ibang fan groups at bumili pang Kim Pao shirts kay Ray Pumaloy para ipamigay sa mga fans dyan sa Pilipinas. Ganyan ko kamahal ang Kim Pao. Wow, Ma'am Gertrude de Mesa, baka naman. Charot lang. Anyway, thank you so much po. Grabe yung 5 diamond tickets para po suportahan sila Kim and Paolo. So, ibig sabihin, meron po kayong mga kasama. Pamilya nyo po ba? Nakakatuwa naman kung full support po ang family niyo sa pagiging fangirling Miss Gertrude de Mesa. Kasi, bihira lang din po yun yung suportado ka ng kapamilya. Minsan kasi, yung iba, pinapagalitan pa, nauuhiyan, ayan. O kaya may kakilala kayo na kakimpaw niya din. Bihira lang kasi yun. Yung iba nga pinagtatawanan, ang OA, ganyan. Pero, kapag meron kang kakilala, kakimpaw mo, ang pamilya mo, suportado ka na, ang nakakataba po ng puso nun. Grabe yung, kumbaga sa dobleng ligaya, triple pa yung ligaya kasi nga mayroon pong nakasuporta sa inyo. Anyway, thank you so much again. And sino po yung kasama niyo, Miss Gertrude? Kaibigan po ba or pamilya? Samantala, sabi naman ni Miss Josephine Celis, shoutout po sa inyo at maganda ring gabi. Huwag palaging Kim Pao pansinin nyo. Magdasal kayo na matigil na sana ang gera. Mga bashers, tumigil na kayo. Wala kayong magawa sa Kim Pao. Talagang sikat sila. Kaya nga, lagi na lang Kim Pao po ang kanilang pinapansin. Kumbaga, bakit nila inuubos yung kanila pong energy sa kakasira at kakabantay kina Kim and Paolo? Bakit hindi po ubusin yung energy nila sa, lipunan natin, sa mga corrupt na politicians, gamitin yung boses nila,
hindi yung Kim Pao yung kanilang tinututukan. Wala namang ginagawang masama sila Kim and Paulo, 'di ba? Actually, nakakatulong pa po sa mga kababayan natin sila Kim and Paulo. Tahimik lang po sila, pero napaka-generous po ng mga yan. Witness na rin po dyan si Samuel B. Sinabi nga niya, 'di ba? Kung makapagpamudmod ng pera si Kim sa kanya pong kababayan. Bukod pa yon sa kanya pong donation, nung nagkaroon po ng lindol, ganyan. So, bakit Kim Pao, lagi nilang hinahanapan ng butas, gustong-gusto po nilang sinisiraan? Bakit hindi yung masasamang nilalang, di ba? At mga halang na bituka para lokohin ang kapwa natin mga Pilipino. Tulad na lang po ng mga politiko, di ba? Ay, naku, nakakaloka to mga bashers na to. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito sa comment ni Miss Norma Dayag. Sabi niya, Gertrude de Mesa, ba may sagutan po nagaganap? Good AM, I am not basher of Kimi. In fact, we had just came home to attend Mass in the 4th Lenten Passion of our Redeemer Jesus. Then, included dito si Kimi for my intention petitions. So, please don't accuse me as a basher of Kimi. Or in fact, I cried when they broke up with Sian Lim. When I saw Kimi crying in Showtime, I am really affected with the scene and when it was confirmed that they are separated. You know, my dear fans of Kimi, just like you, I feel the hurt and pain when Kimi cried. So every time I attend Mass on Sundays of obligations, openly, KP are included in my petitions because I feel the instinct of being another to Kimi. Yes, I really love and appreciate Kimi for her substantial to support the need of their family with the absence of her mama, deceased, and papa. So I can feel her patience and endurance to her family to uplift their standard of living. So please, seniors like me, don't accuse me as a basher of Kimi. Kayo, nagsimba na ba? Solid Kimers po ako. Doon pa ako, noon, di pa ako retired on my profession as a teacher. You know, mga fellow seniors, this my vice. And when I stop, my vices like playing, making, and cards. So please erase it in your mind that I am basher of Kimi. Worried lang ako sa love life because of so many nega issues about them or KP. So Lord, forgives these people who are accusing of being basher to Kimi. God bless us all, legit fans, vloggers, friends, and most especially to seniors Aki and LJ. Let's make love, not war. Okay, let's make love, not war. For the sake of our idol Kimi. Ayan, binasa ko po ha, Miss Norma Dayag, para ma-explain ninyo yung sarili po ninyo sa lahat. Alam ko hindi yan mababasa ng lahat, kaya binasa ko na lang po dito. Para sa mga makakapanood po nito ay maririnig yung inyong side. And ang masasabi ko lang, Miss Norma Dayag, siguro minsan, iwasan nyo na lang yung pagdududa kay Paulo and kay Kim. Ayan, kapag kayo po ay kumbaga bawasan nyo na rin pagbabasa ng mga negatives tungkol kina Kim and Paulo. Mabilis kasi kayo madala, Miss Norma Dayag. At yun yung ayaw nila. Yung mabilis madala, ganyan. Even kapag kabuntis si Kimi, naniniwala agad. Or sinisiraan si Paulo, naniniwala agad. Kung hindi agad umamin si Kimi, may masabi lang bashes na ganito kasi, ganyan-ganyan, naniniwala agad. Kaya, ayun lang, bagong buhay lang. Kaya, at maunawaan din kayo ng mga kakipi po natin. Alam ko yun. Basta po ay, sa susunod, wag po kayo magpapadala sa mga negatives. Wag kayong maiinis kina Kim and Paulo sa kanilang mga desisyon sa buhay. Anyway, dumako naman nga tayo dito sa mga nasaga po nating balita ngayong gabing ito at unahin na nating pag-usapan ang tungkol po dito sa post ni Kapuso Warriors Original. Wala pa rin po kasi silang tigil, tinitira pa rin po nila ang Kim Pao at ang The Alibay kahit ayun na nga,
binalita na ililipat at inilipat na po ang The Alibay ng time slot. So, eto po, certified flop seryeng The Alibay. Flop, sinipa sa first slot. Matinding inis at galit ang ipinamalas ng mga uhuging fans ng Fluff Love Team at defunct na Kim Fluff. Dahil napagdesisyonan ng ABS-CHET management sa kanilang emergency meeting na sipain na lang ito sa kanilang or sa kanyang original time slot dahil walang habas na pagpatay sa kanila ng mga sangkre. Base sa datos ng AGB Nielsen, sumampa na sa pinakalagpak na ratings ang The Ali Fluff dahil nakakuha ito ng 1.5% sa single channel, halos kapantay rin ng kanilang Fluff seryeng What's Wrong with Secretary Fluff. Ayan, ayon sa napagdesisyonan ng kapamilya emergency meeting, papalitan ito ng isa nilang Fluff serye na ginagawa pa lang. Pinamamadali na nila ang pag-ere bago pa sumampa ang kanilang prime time sa 0.0%. Grabe si Kapuso Warriors Original, 'di ba? Pansin niyo yung mga ginagamit po niya na mga words. Grabe, parang ang laki pong ginawa po na kasalanan sa kanya ni Kim at ng The Alibay. Ng ABS-CBN sa kanya. Inilipat na nga, ayaw pa pong tigilan ang The Alibay. Panay pa rin po ang kanilang intriga. Panay pa rin po ang kanilang dak-dak. Ayaw pong tumigil at huminto. Sabi dito, focus on promoting what you love rather than putting down what you hate. The more you make a series, the more it highlights your own insecurity about the show you support. #The Alibay ang buong katotohanan. Totoo yun. Hindi na lang suportahan yung gusto niya naninira pa. Nangingibabaw lang tuloy yung pagka-insecure nila. Kasi totoong napakaganda ng istorya. Walang-wala. Yung script, yung story writing ng sangre nila na ang kulo-kulo. Mapupuri ko pa yung 2016 ng The Best, pero itong huli, grabe, sobrang fluff talaga. Ang dami reklamo ng mga viewers. At least sa The Alibay, ang viewers po nila puro papuri lang ang mga sinasambit. Samantala, sabi naman dito, Heist, mag-promote ka na lang ng GMA Sangre mo kaysa manglait pa ng artista ng ABS. Bakit threatened ba? Bakit? Threatened ka ba? Kahit nilipat time slot nila, alam man ng mains na second at third slot ang The Alibay. Kumbaga, hindi pa ready ang serye na pang first slot kaya sila muna ang inilagay. Ano ang ipinuputok ng butsi mo? Mahina pa ba ratings nyo? Hindi ba kayo mataas? Pag-rating, dapat magbunyi ka na kaysa manglait ka ng ibang istasyon. Maganda pa rin ang mga serye ng ABS-CBN. And kahit saan po magpunta ang Kim Pao, or anong ratings man yan, susundan sila ng mga supporters. Yan siguro yung kanila pinuputok ng butse, mga kakipya, no? Kasi nga, sa lakas ng The Alibay, kahit anong slot nila iligay, tiwala po sila na magre-rate at madaming viewers. kahit saang time slot kasi ang The Alibay, kayang-kaya nitong manindigan at tumayo at mangibabaw. Anyway, dumako naman tayo ngayon dito mga kakipis Sandra ng ating update kung saan sa post ni Kikay, si Mama Jet daw po ay maunang umuwi at nagpaiwan sila Kim and Paolo sa France. Sabi dito, ayon kay Mama Jet, naiwan si Paolo and Paolo sa France. Susulitin muna ang bakasyon. Mahaba-habang pahinga para makapag-relax. Salamat sa ayuda. Ayan. Itong gitna nakalagay. So may comment siyang nilagay dito sa gitna. Let Kim Pao enjoy their much needed vacation and creating more memories together. Manifesting wedding bells next year.
praying for it. Aba, lahat po ata yan ang dasal. Next year, mangyari. Kasi nga, hindi naman na po sa pabata ang Kim Pao. Samantala, sabi pa dito, ako lang ang babalik sa Pinas. May solo date ang Kim Pao. Time nila para mag-relax at bebe time. Wow! Saan kaya ang destination nila? Enjoy, lovebirds. Grabe naman ngayon. Sana totoo to, no, mga ka-KP. Magpaiwan muna ang Kim Pao at mag-enjoy muna talaga. Enjoyin muna ang bakasyon para makapagpahinga po sila ng matagal-tagal bago ulit sumabak sa non-stop na trabaho, di ba? Meron silang Kim Pao's World Tour, tapos meron pang gagawing project together. Sabi dito, baka sa France mag-birthday si Kim. Always naman na lagi silang magkasama. Pero parang imposible po kasi nga meron pong Kim Pao's World Tour. Sabi naman dito, dapat lang magpahinga muna ang Kim Pao at doon muna sila sa France para matahimik ang buhay nila, malayo deal sa mga mapanirang mga bashers. Masarap ang buhay na tahimik, walang magulo sa paligid ng Kim Pao. God bless Kim Pao, okay lang yan, magbakasyon muna kayo para makapagpahinga ang isip ninyong dalawa, Kim Pao. So kayo guys, ano yung masasay tungkol dito? Pa-comment ka lang sa baba at hanggang dito lang po muna update. Thank you so much po sa inyong pakikinigan. Kita-kits po tayo muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat at ingat po kayo palagi.